Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Kaya nga po ibubudol kayo ng inyong mga kakamping CPP-NPA dahil ang gusto talaga nila mangyari, hindi lang si BP Sara ma-impeach kundi pati ang presidente. Nako, talaga nga naman itong mga dayuhan. No? Hindi ko maintindihan kung bakit meron pa silang hangover ng mga panahon na sila'y nagjujus-jusan dito sa mga bayan na sinakop nila. No? Tapos na po ang mga panahon na yan. Kami po ang kauna-unahang naging republika sa buong Asya. Kami po ang unang-unang sumipa sa mga puti dito sa aming bayan. At nang dumating ang mga Amerikano, kinailangan po nilang patayin ang lahat ng buhay ng mga bagay para kami matahimik. At mula po noon hanggang ngayon, ang aming inaawit sa aming mga paaralan at sa pang-araw-araw na buhay, mamamatay po kami para sa inang bayan. Hindi po kayo pwedeng maghimasok. Naku po, bigyan nyo ng lunas yung mga refugees na sinasarado ng pintuan ng Europa, no? Bigyan nyo po ng lunas yung may topak na namamaril ng mga bata sa mga eskwelahan dyan sa Amerika. Bayaan nyo na po kami. Meron po kami ngayong problema pagdating sa teroristang CPP-NPA. Pero anong ginagawa nyo? Kayo, lalong-lalo na mga Europeans, kayo po nagbibigay ng pondo para sila makabili ng mga baril. O, tapos ngayon sasabihin nyo, tanggalin ng NTF-ELCAC. Bakit hindi nyo patanggal ang mga baril doon sa mga binibigyan nyo mga pera? Diba po? Sana po, ano lang tayo? Mutual respect. In the same way na hindi namin kayo sinasabihan kung paano nyo gawin ang inyong mga patakaran sa inyong mga bayan, hayaan nyo po kami. Dahil habang meron pa pong pumapatay ng mga mahihirap na Pilipino sa hanan ng aming mga kapwa Pilipino, hayaan nyo po kaming iparating sa taong bayan ang totoong misyon ng mga teroristang ito sa pamamagitan ng NTF-ELCAC. Thanks but no thanks. Ayusin nyo muna ang mga problema ninyo, mga Europeans. Sabi nga ng National Youth Commission attorney, dahil sa pangingialam o pamumuna na ito ng UN Rapporteur, dapat deklarang persona non grata. Well, basta wag po siyang papasok dito sa Pilipinas. No? Dahil ang mga Special Rapporteur, hindi naman po yan makakapasok para mag-imbestiga kung hindi po sila imbitado ng ating gobyerno. At alam ko, nung minsan tayo po yung nag-imbita, no? Lalong-lalo na isang doktor, no? Pero siya po, itong rapporteur na ito, hindi po siya welcome sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, attorney, yung taong bayan, lalo na doon sa mga rural areas kung saan talagang pangunahing beneficiary nitong NTF-ELCAC, sila yung nagsasabi, sila yung nagwe-welcome at nagpapatotoo na napakaganda ng nagiging output o kinalalabasan ng pangunahing serbisyo na inihahatid ng NTF-ELCAC. Bakit hindi ito nakikita ng UN Special Rapporteur o kung sino man yung mga kritiko nito, tila may halong iba. Hindi talaga ito yung pangunahing dahilan siguro, yung sinasabing human rights daw, dahil ang taong bayan, ang mga Pilipino mismo, ang satisfied. Kasi alam mo itong mga teroristang CPP-NPA, ang galing mag-brainwash. Kung si Speaker Martin, ang Majority Floor Leader Dalipe at karamihan ng Kongreso nabudol nila no, pagdating sa confidential pa ni Inday Sara dahil alam nilang kailangan matanggal yan dahil ginagamit sa kanya. Siyempre, nabubudol din nila, lalong-lalo na ang mga dayuhan na hindi naman talaga alam ang mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya ang aking mensahe po sa lahat ng tao, kinakailangan maging mapagmasid, kinakailangan maging kritikal at huwag pong maniniwala doon sa mga inarte na mga pumapatay ng kapwa Pilipino. So mga partners, bukod po dyan, nako, nag-deny po ang Majority Floor Leader Dalipe na meron daw usap-usapan na impeachment labang kay Inday Sara Duterte. Kung maalala niyo po, dito po sa SMNI, si Ka Eric ang unang-unang nagbunyag ng pagpupulong kung saan ang mga terorista, ang CPP-NPA ay nagpulong at kinasa ang pag-impeach kay BP Sara. Di umano, merong representante sa pagpupulong noon na representantes galing sa opisina ni Speaker Romualdez at ni Majority Floor Leader Dalipe. At para bigyan ng kumpirmasyon na sinabi ni Ka Eric, itong Franz Castro mismo ang nagsabi,
meron na raw talagang usap-usapan na impeachment. Bakit ngayon i-deny ng Majority Floor Leader Dalipe? Ang totoo po niyan, merong talagang sabwata na ngayon po sa panig ng teroristang CPP-NPA at ang mga naghahangad na maging presidente sa 2028. Pero gaya ng sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, nakatingin po sa inyo ang militar at mga pulis na inalay ang buhay. Napakadami na pong kasundaluhan natin at kapulisan ang pinatay ng teroristang CPP-NPA. At ngayon po talaga, sa kauna-unahang pagkakataon ng kasaysayan ng Pilipinas, nagkakaroon ng sabwatan sa panig po ng Kongreso ang liderato nito at ng teroristang CPP-NPA. Kaya nga po kahit anong denial ang gawin ninyo, alam po namin na merong mga hakbang talaga yan. Ang tanong na lang po, dahil ang impeachment naman po ay hindi inuusad ng walang basbas ng presidente, ano po ang posisyon ni PBBM? Ako po'y naniniwala pa rin. Hanggang ngayon po, maski kadugo niya ang speaker na talagang inuusad ang pagiging pagbawatak-watak natin para masira yung pagkakaisa ng unity. Hanggang ngayon po, maniniwala ako na hindi naman po magpapabudol ang ating presidente sa mga CPP-NPA na mga teroristang yan. Hanggang ngayon po, naniniwala ako na kapag dating sa impeachment, the President will put his foot down and sasabihin, "Hoy, ano nang ginagawa ninyo dyan? Pinababayaan ko kayo dahil mukha naman kayong aliw na aliw sa mga ginagawa nyo. Pinagtutulungan nyo ang isang babae. Ano ba naman kayo? Meron ba kayong karangalan na, wow, pinupulbos nyo isang babae na nag-iisa? Ewan ko kayo, pero hindi ako ganyan pinalaki." Iba po ang aming na naging turing sa mga kababaihan. At lalo na rin yung mga babaeng mga matatanda, mga seniors. Pero kayo, wala kayong pinipili, no? Pero ganun pa man, bakit kinakailangan i-deny? Dahil alam niyo po na huhusgahan kayo ng taong bayan. Huwag niyo pong kakalimutan, mas maraming boto po si BP Inday Sara kaysa kay PBBM. Kinampanya ni BP Sara ang PBBM kaya naging presidente. At kapag kayo pa ngayon ang magpapasimuno para matanggal sa pwesto, huhusgahan kayo ng taong bayan. Ang BP Sara po hindi kandidato sa 2025. Kayo pong mga kongresista ang magiging kandidato. Meron na nga kayong mga iskandalo pagdating sa pork barrel. Meron na nga kayong iskandalo pagdating sa liquidation by mere certification. Meron na kayong mga iskandalo pagdating doon sa mga napakaraming unexplained wealth ng inyong mga miyembro. Tapos ngayon, babaliwalain yung mandato ng taong bayan. Record holder itong si BP Sara sa dami ng mandatong na nakuha sa taong bayan, 32 million. Wala na pong ibang opisyales na nakakuha ng ganyang kalaking boto. Tapos, tatanggalin nyo sa pwesto. Natural, kinakailangan din na yan dahil alam nyo, matitikman nyo ang hagupit ng taong bayan kapag kayo ay binaliwala ang resulta ng demokrasya. Hay nako, pero sige po, pakinggan nyo pa yung mga teroristang CPP-NPA. Anong basihan ang gagamitin ninyo? Dahil binigyan ng presidenteng PBBM ng 125 galing sa kanyang contingent fund ang BP Sara na ginamit bilang confidential fund laban sa teroristang CPP-NPA. Ang dahilan ng mga dilawan nung sila nagpunta po sa Korte Suprema, itong ginawa daw ng presidente dahil siya pong naglipat. Hindi po si BP Sara ang naglipat. Ang presidente po ang naglipat. Ang sabi ng mga dilawan sa Korte Suprema, ito daw ay paghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso na gumawa ng pantaunang budget. Paano nyo i-impeach ngayon si Inday Sara? Ang naghimasok di umano, sabi ng inyong mga kasabwat na dilawan at pinklawan, ay ang presidente. Kaya kayo, Speaker, Majority Floor Leader, baka magpabudol na naman kayo. Tama na yung minsan na nagkasama kayo ng interes na pulbusin at tanggalin ang pondo ni BP Sara. Pero pag kayo nagpabudol ngayon, bago nyo, baka mamaya, bago ko kayo makagalaw, presidente nang ini-impeach dahil siya po di umano ang naghimasok sa katungkulang ng Kongreso, tumanggap lang ang BP Sara. Tingin ko naman walang paglabag sa saligang batas kung ikaw ay humingi. Ang talagang pinag-uusapan, sino ba
ang nagbigay. Hindi po ito bribery ha. Ang bribery, yung panunuhol, yung nagbigay at tumatanggap, may pananagutan. Pero ito po ang tanong is paghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso. O, ang pagtanggap po, hindi po yung paghihimasok, yung presidenteng pagbibigay. Kaya nga po, ibubudol kayo ng inyong mga kakamping CPP-NPA. Dahil ang gusto talaga nila mangyari, hindi lang si BP Sara ma-impeach, kundi pati ang presidente. Wag po kayong masyadong atat. Alam ko po na kapag na-impeach si BP Sara, ang presidente ang mag-a-appoint ng vice-presidente. Gaya na nangyari dun sa kaso ni dating BP Ginggona. Pero wag po kayong kampante dyan. Dahil in the first place, tandaan ninyo ang legal na basihan nakasalalay doon sa sino ba ang naghimasok sa kapangyarihan ng Kongreso that will become the basis for impeachment na culpable violation of the Constitution. Ang pagtanggap po, hindi po yan paglabag. Yung pagbigay ang paglabag. So mag-isip-isip po kayo, huwag masyadong lasing sa kapangyarihan, huwag masyadong gahaman sa kapangyarihan dahil baka pati ang inyong principal madawit. Di ba po? Yan po ay, ano lang naman, diretsahang salita nang kayo po ay hindi na mabudol part 2. Di ko nga alam kung sino nabudol kung sila nabudol o ang mga teroristang CPP-NPA ang binudol nila. Dahil akala nila magkakampi na sila. Hindi nila alam kapangyarihan lang ang pinagnanasaan ng mga politiko dyan sa Kongreso. No? Attorney, naggagamitan? Oo nga nagkagamitan sila, budol-budol sila, mutual budulan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.